So, eto, discuss ko lang ko paano yung strategy. Ayan po. So, di gumagana yung nasa ano ko nasa tablet. Hindi ako, nag-screen record ako but then hindi nasa save. I do not know kung bakit ganon. So, dito tayo mag-focus ngayon sa may ano ko. Ayan. So, yung strategy natin can be applied through the three main o major sessions in each day. So ibig sabihin kada isang araw po pwedeng 3 beses meron kang entry, po pwedeng higit pa sa 3 beses meron kang trades na makahanap. Pwede siyang hindi maging pwede siyang maging scalping strategy, kasi ang pinaka-focus natin is the 5-minute candle range breakout strategy. Pero ano ba yung hinahanap natin dyan? Ang hinahanap po natin is dapat in 5 minutes, sa 5 minutes candle na yon na in a specific time period, makita tayo ng engulfing candle o kaya ng FBG formation. So, ano nung mga time frame ba yung pwede nating pasukan? Ayan, medyo hindi lang nakikita, Meron ang mga time frame na pwede nating pasukan o yung mga time o oras sa isang araw na pwede nating pasukan if ever na magte-trade po tayo ng strategy na to is ito po. During the Asian section or Tokyo session po, ayan, ang pinaka time frame na pwede nating pasukan is yung 9 AM to 12 noon. Dito na po yan sa Pilipinas, sa time frame na yan ng Pilipinas. So 9 AM to 12 noon. Sa London session naman yung 2 PM to 5 PM o 4:55 PM. Yan po, Pilipinas pa rin po yung time frame natin. And then yung New York session natin is from 8:30. Kung sakaling merong high impact news, ayan, 8:30 PM po. Pero kung wala tayong high impact news, 9:30 PM po ang pinaka-start natin hanggang 11 PM. So ibig sabihin, as long as we can see valid setup, high probability setup according to our rules, papasukan natin siya. So punta na tayo ngayon sa sabi natin kanina, ang pinaka target po ng strategy na to is yung 5-minute candle range breakout strategy na nasa isang specific time, So, ibig sabihin, hindi tayo magte-trade ng out of that time window. Kailangan nandun po siya, nasa gitna, nasa loob siya ng time window na yan. Pag wala po siya sa loob ng time window, wala po tayong pake sa kanya. So again, kailangan nating makita ng engulfing candle, either bullish or bearish engulfing candle or an FBG formation, either a bearish FBG or bullish FBG. So, punta tayo dito sa mga sample po na meron ako. Yan. Sa sample natin na to, unang natin is, halimbawa, ito pong time frame na to, itong pulang candlestick natin is 9:25 PM. 9:25 PM halimbawa po yan. Tapos, nagkaroon tayo ngayon ng 9:30, pumasok ang 9:30. Nakita ninyo sa 9:30, in-engulf niya tong 9:25 PM. Kita naman natin ang engulf halimbawa daw. So, ibig sabihin, ang strategy natin, pag engulfing po ang nakita natin, upon creation of an engulfing candle, pwede na tayong mag-enter ng trade. So, halimbawa, ang candle po na ng engulf is bullish. Yan, yung green candle natin. Ibig sabihin, ang enter natin na trade ay buy. So, kaya po ang ginawa kong setup dito, nag-buy po ako. Ang stop loss ko nasa baba lang ng ang entry ko yung pagka candle close ng nitong 9:30 candle close, enter na ako. SL ko ay ito pong low ng candlestick na to, itong engulfing candle. Then ang target ko po is 1 to 2 or either 1 to 3, depende po sa risk appetite natin.
Ngayon, pagdating sa each session, I highly suggest pagka Tokyo session or Asian session po, which is from sa strategy natin is from 9 a.m. to 12 noon, no? Dapat 1 to 2 lang po yung pinaka-target natin. Huwag na po kayong lumagpas doon sa 1 to 2. Pwede din naman ang 1 to 2.5 pero medyo ano po yun, tagilid. Tapos if you wanted to manually exit, no, halimbawa may ano ka na, may profit ka naman pero hindi pa na-hit yung pinaka target profit mo, and you wanted to manually exit, meron din pong candle formation na mapo-form na pwedeng maging clue natin o hint natin para sabihin natin, okay, baka mag-reverse na kaya mag-exit na ako. Next. So, nakita nyo naman po tong sunod na candles sample natin. Pag ganito pong klase ng candlestick, no, mahaba ang mga wicks, pero maliit ang katawan nila. No, kahit nag-engulf pa po yan, hindi natin enteran kagad. Kasi po, ang ibig sabihin kasi ng ganyang klase ng mga candlestick, ano po yan? Low probability. Kasi hindi nagkasundo yung buyer and then seller na sige, dito tayo sa middle ng price na to, price range na to magkita. Kasi each candlestick is a price range po yan. No, kaya pagka nakita natin is sobrang laki ng color green na candlestick o bullish siya, ibig sabihin po, ang nananaig dun sa candlestick na yan, sa price range na yan, ay yung mga buyers. Ibig sabihin, ang daming buyers, ang daming binili ng mga buyers. Ayun po yung ibig sabihin nun. Kung pulang-pula naman yung candlestick, ibig sabihin, tapos kukonti lang ang wick, o kaya may wick man, pero hindi mahaba, o walang wick talaga, puro candle body lang, ibig sabihin po nun, seller po ang nananaig naman. Pag gano'n na, pulang-pula, walang wick, o kaya may wick pero maikli lang. Ayun. So, sa case naman ito, dahil ang haba ng wick nito, kahit ito ang haba ng wick, tapos ang liit ng body, no, walang nanaig sa kanilang dalawa. Nagkasundo po sila sa presyo na dito tayo magtagpo sa gitna na to, pahinga muna tayo, parang ganun yung ibig sabihin. So therefore, hindi ka muna mag-enter ng ganyang sa ganyang klase ng engulfing, mag-aantay ka ng another confirmations. It's either mag-antay ka ng FBG or mag-antay ka ng another engulfing candle na ma-form. So next natin, alam niyo naman yung sa FBG, no, yung kapag yung tatlong magkakasunod na candle na merong gap sa gitna, so FBG. So pakita tayo ng sample po ng trades. So ngayong araw, ayan, sa gold po yung pinaka best kasi pinaka gusto ko kasing tinetrade talaga is gold. Ngayong araw, ayan, sa Asian session, minark out ko yung 9 AM. Again pag Asian session, 9 AM to 11:55 AM. Yan po yung best time to enter a trade. Pag out of that time na, wag na pong mag-trade, wag na mag-enter. So, may na-form na yung 9 AM natin na candle, ito po, bearish siya, malaki. Pero, yung sunod sa kanya is a bullish. Then, mapapansin niyo may na-form na FBG dito. Pero, hindi po kagad tayo papasok sa FBG na yan kasi may na-form na FBG, ibig sabihin papasukan na natin. No. Pag mga ganyan po na FBG, no, magkakaiba yung kulay, low probability FBG po yan. Kasi tingnan niyo, yung first candlestick is a bullish pero maliit. Yung second candlestick is bearish, mahaba, malaki. And yung third candlestick natin is bullish na naman, maliit. So, dun pa lang, magkakaroon na po kayo ng idea na, okay, nagkakatalo pa rin sila. So, hindi ka pwedeng na, bearish na kasi ang laki ng candlestick na, na bearish. Hindi po ganun yung No, mag-aantay na naman tayo ng another setup. Pagpasok ng 9-10, ayan, isang bullish candle po yung pumasok. So that is why, ang ginawa ko po dyan ngayong araw talaga is to, right after this one, nag-enter na ako ng trade. Ang stop loss ko dito sa may baba ng
candlestick, first candlestick ko. Bakit nag-enter tayo ng ng trade doon, sir? Kasi po, etong candlestick na to, yung 910 at yung 905, naging engulfing candle siya. 'Di ba? Naging engulfing candle siya, nilamon niya itong bearish candlestick na to. No, hinting na meron na pong bullish setup na magaganap. No, ayun. Pero tatandaan po natin ha, even though tumatalab o effective po tong strategy natin, hindi po ibig sabihin 100% talagang gagana siya o magpi-play out siya ng 100%. No. Ayan, target ko is 1 to 2. Yan. So, extend natin, hold ko lang po yan. Then, I hit a stop loss right after entering 2 p.m. 'Di ba? Pero ito yung sinasabi ko po sa inyo, na dito pa lang magkakaroon na po kayo ng idea na kung magtutuloy ba o hindi yung inyong trade. Kung talaga bang magiging aangat pa ba siya or bababa siya. So, pansinin natin, ito po yung isa sa mga naging error ko dyan eh. So, tama naman yung entry natin, high probability talaga siya. The problem is, ito po, number 1. Ang laki ng wick, turning to the downside. Next, number 2. So, okay na yun doon. Wala tayong problema na doon, di ba? Ang problema natin is dito po. Nung makita natin yung candlestick na to, ayan, sumunod sa kanya itong candlestick na to, which is bearish. Hindi naman siya engulfing. Pero ang sumunod po sa kanya na candlestick is another bullish. Pero sabihin nating ewan ko kung doji ba yan or somewhat na ganun, yan. Pero yung sumunod sa kanya ng engulf, in-engulf siya ng sumunod sa kanya. Pakita ko po sa inyo yung in-engulf ha. Swinip yung high and then low niya. 'Di ba? So dito pa lang, kung talagang kung nakamasid ka sa chart during this time, maka-exit ka na with a profit. Naiwasan mo yung magkaroon ng loss. No, naka-exit ka with a profit yan. Kasi nga, alam mo na kaagad na talagang bababa siya, hindi siya aangat, tutuloy pag-angat. Another thing, ito na naman po. Ito pa lang po, around 11:55 to 12, yung 12 p.m. natin, yung 12 noon natin, in-engulf niya to. Kaya lang, diskumpiyado pa tayo, pero pwede na tong klase ng candle na to kahit na maliit yung body. Pero kasi ang pinaka-rule natin sa maliit na body is dapat, sa engulfing is dapat hindi less than 50% yung candle body sa kabuuan ng candlestick. Ibig sabihin, hindi dapat mas malaki yung mga wicks compared dun sa candle body. Kaya hindi natin to ino-honor, no? Yung ganitong klase, yung sa 12 p.m. Candlestick. Kaya ang in-honor natin dito is ito po. Ayan. Kasi clear, no? Itong 1 p.m. candlestick natin is clear na ng engulf ng candlestick na nauna sa kanya. Kasi nga, almost 80% nung candle is candle body. Ayan po. So, valid setup. Pero kung nakita yung ganitong formation, engulfing formation, makakapag-exit tayo with a profit po yan. So, yun, no, hindi tayo, yung engulfing natin is also hint para sabihin hindi magtutuloy ang setup, no, pwede tayong mag-exit
the earliest or the soonest as possible. So di ka ano dito, di ka ano diyan. Next, 2 PM naman, yan. Naka-mark out ang 2 PM. 2 PM. Yan na 5 minutes lang lagi yung focus natin. 2 PM. Pero antabayan na natin yung susunod sa kanya. Engulfing, hindi. Next, engulfing pa rin ba yung na-form sa dalawa? Hindi po. Kasi yung baba hindi naman tinake out. Next, ito, yung kasunod, engulfing. That is why, upon closure ng candlestick na to, na nasa may 215, no? Pagpasok ng 216, enter ka na kagad ng trade. 220 rather. Pagpasok ng 220, enter ka na ng trade, sell setup. Ang stop loss ay sa taas lang nung week na to. Target 1 to 2. Yan po, for sure, talagang pa-profit ka dyan. Next, nung makalabas ka o makaprofit ka na nung 230, yan po, meron na namang magandang setup. Nagkaroon uli ng engulfing. Diba, sabi natin, an engulfing candle is either a 1 candle, 2 candle, or 3 candle formation. So, hindi po tayo restricted sa one candle lang. So, in-engulf nitong candle na to, ito pong candle dito na bearish. Diba? Bearish candle yan. Engulf niya. So, upon closing nung engulfing candle, pwede na tayong pumasok kaagad. Yan, in-engulf niya. So, anong gagawin natin? Bullish yan. So, enter a trade here. Stop loss doon sa may week ng first candle. Then, target 1 to 2 or 1 to 3. Makita ninyo kung anong mangyayari. 1 to 2, 1 to 3. Tingnan natin kung paano mangyayari sa kanya, ha. Until umabot ang di ba? TP tayo in the long run. Kung 1 to 2 naman ang tinarget natin, ayan po, mas maaga-aga tayong mga ka-TP at just around 7.55 naka-TP ka na. Pero kung 1 to 3 ang target mo, ayan, at around 8 ka pa, past 8 yan, 8.25, dun ka pa lang mga ka-TP. Next natin, ito naman po. No, so ito na yung naka-live tayo. Ayan, 9:30. Walang news, so hindi tayo po pwedeng mag-enter sa may 8:30. No, hindi tayo pwedeng mag-enter sa 8:30 kasi wala tayong news na nakikita. Wala tayong news na sa Forex Factory. So, ang antayin nyo dyan is although itong candlestick po natin is engulfing na siya. Ayan, in-engulf niya to. But then, we cannot consider this. Again, di ba, pag sabi ko nga sa inyo kanina, during NY session, kahit engulfing na po yung 9:30 candle natin, hindi po natin mako-consider as a valid entry kaagad without confluence. Kasi tingnan po natin to. Ayan, tingnan natin yung na-form. Nagkaroon ng FBG. Diba? Nagkaroon ng FBG formation. Pero, low probability po yung nabuo. Ano, FBG. May gap. So, isipin mo na kagad pumasok kasi ang laki ng ng bearish candlestick. Papasok ka na. Pero no. Kasi, yung kasunod niya na candlestick again is bullish na naman. So, low probability. Hindi sila nagkakasundo. Para lang din siyang ganitong klase ng candlestick. 'Di ba? Nag-close sila dun sa may gitna, malapit sa gitna. So, ibig sabihin, hindi nagkakasundo sila na manatili sa price range na ganito. So, yun po yung ibig sabihin ng ganyang klase ng candlestick. That's why, hindi ka muna papasok po dyan. Next, eto. Karoon ng niretrace yung area ng FBG na to.
Tama. Yung FPG, ni-retrace. Tapos, pero bearish. Tapos, sumunod sa kanya, isa bullish candlestick. Ayan. Dinaanan yung baba nitong candlestick na to. Ayan po. Dinaanan, kung dadaanan niya po ito, no, hindi niya i-mitigate yan, but he will reject this one. No, pag sinabing ni-reject, ibig sabihin binasag po niya pataas. Then magiging masasabi nating bullish engulfing na po itong candlestick na to. Itong dalawang candlestick na to. Kung sakaling i-mitigate po niya. Pero kung di niya kung sakaling i-reject niya po yung area na yan. Pero kung hindi niya i-reject, gaya nito, nag-form na naman ng bearish candle, no? That's why antayin niyo yung 5 minutes na matapos. Tapos kung hindi niya i-reject yan, hindi niya pa rin siya, bumaba pa rin siya, mag-aantay tayo ng setup patuloy po tayong mag-aantay ng setup. Ganun lang. So walkthrough ko kayo sa trade po natin nung nakarang Biyernes. Ayan. Nung Biyernes, eto. This is October 16. Ayan. Biyernes. So to 9 a.m. rather. Ayan. Tapos nakita tayo ng FBG. Bearish engulfing. Dito pa lang actually sa 8:55 bearish engulfing na. Kaso, sabi ko nga sa inyo, di tayo papasok agad-agad ng trade diyan kasi wala sa oras natin. So 9 a.m. tayo nag-start. Nung matapos po ang 9 a.m., nag-enter tayo. Ayan. Upon candle closure, nag-enter po tayo. Tapos, stop loss natin sa taas lang nitong wick ng first or second candlestick. Yan. Tapos, target natin is 1 to 2 trade. Ayan. So, close ng maaga. Next. Nasa time frame pa rin po tayo ng Asia. Hindi pa rin natatapos ang Asia. Ayan, ang lakas ng bearish momentum. And then biglang in-end ng bullish candlestick na to. Tapos nakipaglaban ng bearish ang mga sellers. Ayan. Labanan, then biglang umangat na naman, nagkaroon ng bullish candlestick na pagkalaki-laki. Maliit ang wick pero malaki ang candle body. So, nagkaroon ka na ng notion na possible bullish na siya. Next, nagkaroon na naman ng another bullish candle na nag-iwan o nag-form ng FBG. Ito po yung FBG na na-form niya. That is why, upon closure nitong pangatlong candlestick natin, no, upon closure ng pangatlong candlestick, nag-enter po tayo ng trade. Stop loss natin sa baba lang ng candle body or sa baba ng wick ng third candle, ng first candle. Target 1 to 2. Ayan po. Or pwedeng kung dito candle body target 1 to 2. Ayan po. 1 to 2. Then hayaan nyo na lang mag play out yung trades kung sakasakali. Ayan. Hayaan nyo na lang mag-play out yung trade. Tapos again, 'di ba, yung tinuro ko po sa inyo nung kanina, kapag ganito, halimbawa ay hindi pa rin na-hit, parang nagdadalawang isip ka na, gusto mo nang i-close. Pero ano yung clue mo para maging valid na talagang hindi na siya aakyat? No, sabi ko po sa inyo, ang clue natin dyan is an engulfing candle. No, yung reversal engulfing candle. Halimbawa, bullish yung trade mo, buy yung trade mo.
So ang inaantabayanan mong engulfing candle para sabihin mong hindi ka na magtutuloy na i-take profit yon dun sa pinaka target mo o bagos i-close mo na kagad ay yung engulfing candle na bearish. So lumitaw po yan around 1 PM. Engulfing candle po siya. Ayan. So nung mag-form ang engulfing candle, engulf, diba, valid engulfing candle po siya, engulf, o di close trade ka na. So ibig sabihin pwede na tayong mag-close ng trade upon candle closure po niyan. Hindi ka nalugi kasi malaki na rin yung ano mo, halos 1:1.75 na ang na-trade mo niyan. Next, 2 PM, around 2 PM naman, ito meron pong candle formation. Again, we cannot take this trade kasi yung last candle natin, yung first and then last candle natin parehas na bullish. Yung first nga pin bar pa. Ayan. Tapos malaki lang yung body candle nung second candle. Yung third candle, malaki ang body candle nung bullish candle, pero bullish, kaya hindi natin siya i-take as trade. Next, dito nagkaroon na tayo ng signal sa 1 PM, nagkaroon na tayo ng signal na talagang pababa siya. So ibig sabihin sell setup naman ang hanapin natin. That's why kahit nagkaroon po tayo ng FBG dito, ayan, may FBG tayo here na na-form, then bullish FBG po yan, pero hindi siya sapat para ituring natin as valid entry na. So ang ginawa natin, nagantay pa tayo ng another confirmation. Pagpasok ng 3 PM, ayan, nakita tayo 305, tingnan nyo, 250, 255, and then 3 PM puro bearish candle. Tapos 305 naging bullish candle, pero 310 naging bearish doji candle. Then 315, ang laki ng body candle pero bearish. So mapapansin niyo itong 310 and then 315 rather, 310 ba to, 315, yan, 310 to 315 candle, in-engulf niya itong candlestick na nasa may 305. That is why upon closure nitong 315 candle, pagpasok po ng 320, ayan, nag-enter na ako ng sell setup, sell trade. So sell trade tayo, hold natin 1 to 3 po yan na in-enter ko. Pagpasok ng 7:55, nakapag out na ako. So magandang setup, nakailang setup na tayo dito. We have 1, 2, 3. So may 3 setup na tayo dyan. Then last for NY session po, yan, first setup, diba sabi natin pag walang news, high impact news during 8:30, wala tayong hanaping setup doon. So this is 8:30, walang high impact news, so hindi tayo nag-trade. Nag-antay tayo ng 9:30. Ayan, may walang high impact news, pero this is the valid time frame o time zone na enteran natin. So yan, bullish bearish engulfing siya, in-engulf po, pero once again hindi naman tayo papasok agad-agad yan. Sabi nga natin, kailangan muna nating magkaroon ng another confirmation. So sumunod sa kanya na candlestick po is a negative or a bearish candlestick. So dito pagkatapos nitong candlestick na to, pwede na tayong pumasok ng enter. That's why I have entered the sell trade po. Ang aking stop loss ay sa ibabaw lang nung wick nung aking 9:30 candle. Tapos target ko is 1 to 3. 1 to 2 rather. So 1 to 2 kasi gabi na. Tsaka okay na sa akin yung 1 to 2 diyan. Wala nang problema sa akin ng 1 to 2. Tapos yan, that played out very well.
another thing. No, kaya bakit tayo nag-enter doon? Nag-form po siya ng FBG in between. FBG. Next. Ito na naman, meron na naman tayong na-form na setup. Hindi pa natatapos ang NY session ha. May na-form tayong setup. Ano po yung na-form nating setup? Number 1, nagkaroon tayo ng engulfing candle. Bearish engulfing candlestick. Ayan. Bearish engulfing candlestick. Ayan. So that's why nung pagka-close nito, eto dahil wala na siya dun sa 9:30 pero in between siya ng 9:30 to 11:25. Pwede na tayong pumasok diyan. So magse-sell po tayo diyan. Stop loss natin is just above the wick of the first or the second candle, whichever is the highest. Tapos target natin 1 to 2 or 1 to 3. It's all up to you. Itong trade na to is nakuha ko po siya. No, tumubo ako diyan ng mga nasa 200 plus or 300. No, so if ever nakuha mo yan, goods. So meron na namang another setup dito. Sell setup na naman kasi nagkaroon ng FBG. So sell ka rito. Ang SL mo dito. Pero sobrang laki na po nito. Ayan. Tapos ang target mo is 1 to 2. So ang natin is laging 1 to 2 or 1 to 3 lang po. Ayan. Kaya lang dito sa trade na to is mas naisip kong hindi na siya tutuloy, no, hinold ko po talaga siya hanggang dito. Nag-hold po ako diyan. Tapos hindi pa to valid sa akin as na talagang hindi siya tutuloy ng pagbaba, so nagantay pa ako. Pero nung makita ko po itong tatlong ito mula rito hanggang dito tapos nagkaroon ng FBG. Ayan, may FBG na na-form. Nag-candle closure na po ako dyan. So, nag-trade close na ako. Dito po, upon closure dito. Mababa man ang profit, pero profit is profit. Ayun po. Tingnan natin yung possible trade natin dito sa may Ayan. So, merong na-form na FBG in between. Pwede nating pasukan po ito ng sell setup. Tingnan natin kung magpe-play out ng maayos. Antayin lang natin na mag-close po itong candlestick ng 10. Tapos magse-sell tayo. We'll just target 1 to 2 and para mas okay. Basta antayin natin na magtapos yan. Tapos pakita na lang natin kung goods yung entry natin or hindi. Yan talagang bearish siya. Very strong bearish to. By the way, no trade na muna ako kasi loss ako kanina sa sa Asian session trade ko. No, nakita niyo naman, hindi ko rin siya ganong nabantayan kasi busy kanina tsaka may pasok naman talaga ako ng morning. So talagang wala, hindi mo talaga mababantayan yung ganong trades. So, okay na yun. Tapos, loss na siya. So, hindi muna ako magta-trade for now. Hayaan ko na lang muna. Even though maganda yung setup ngayong gabi po. Ngayong NY session. So, yan. Malapit nang mag-close. Ang 10 p.m.
So, enter ako dito ng cell setup. Ito po yung aking SL. Again, sa SL, if sa tingin niyo masyadong malaki yung SL ninyo, pwede namang dito sa may candle body na lang. Yung high na lang po nun. Tapos, target natin 1:2. No? So, tingnan natin kung magpi-play out po yan. Halimbawa, ito, ang ginawa kong madalas na ganitong aking po. Tapos 1:2. Yan, may pasobra lang ako minsan just to cover up even yung mga piece. Yan, yung trade piece na meron po. Yan, mako-cover niya po yan lahat. So, antayin natin kung anong magiging takbo ng market. Ang laki niya ng kinakain ng memory. Sige, i-stop na natin to, no. I-screenshot ko na lang, send ko na lang po sa inyo mamaya yung pinaka-result just in case o kaya by tomorrow yung result niya. Yan, stop na natin. Thank you so much.